Pag-usapan natin yung fourth quarter between Barangay Ginebra at Magnolia Hotshots. Manila Clasico. It's not the prettiest game. Hindi siya pinakamagandang laro, pinaka-well-executed game. Pero itong game na to, for me personally, was a sign. Was a game kung saan pinagkatiwalaan na finally ni Coach Tim sina RJ Abarientos at Jamie Malonzo. Kung makikita natin dito, fourth quarter, halos buong fourth quarter straight naglaro si RJ at si Jamie. Of course, si RJ medyo nilabas-labas ng dulo, offense-defense substitutions. Pero for most of the fourth quarter, pagkakaalala ko, talagang nilaro nila lahat, halos. Kung makikita natin dito kasi, ang value kasi ni RJ Abarientos sa guard is being a playmaker with the ball. Yes, Scottie Thompson's also a point guard, pero iba yung RJ eh. Kaya niya magkumpune, kaya niyang i-dissect yung defense, kaya niya magkumpune ng offense based sa kung anong binibigay ng defense. Dito, okay, spread pick and roll with Japet Aguilar. Makikita natin yung coverage ng defense dito. Nakadrop dito si Sanggalang at the level of the screen. Nakago over dito si Peter Alfaro. So, ang gagawin ni RJ Abarientos dito, since nakadrop si Sanggalang, naka-over si Alfaro, kaya niyang atakihin one-on-one. Drove to the basket, scored 2 points. 2 easy points. Dito naman, transition, walang nangyari. So, set up sila, mismatch. Napansin ni RJ Abarientos, meron siyang Xavier Lucero. And si James Laput, mako-cross-match din sa kanya after mag-set ni Japet Aguilar ng pick dito. Makikita natin, switch kasi big to big yan eh. Now, again, mismatch. In-switch yung ball screen. So, umatake si RJ, attacks James Laput. Drew a foul, 2 free throws to para kay RJ Abarientos. 6 minutes remaining, fourth quarter. Again, RJ Abarientos, 2-man game with Troy Rosario. Expecting Ian Sanggalang na magda-drop or mag-show. Depende, kasi nasa ibang posisyon na ng court, wala na sa top of the key. Makikita natin again, no surprise, the defense went over. Pero, since solid kasi yung screen dito ni Troy Rosario, na wala sa posisyon dito si Lastimosa, Sanggalang, kailangan niya mag-show dito. Kita nyo, late yung show ni Sanggalang. He wasn't planning to do that. Pero nung nakita niya na nadali sa screen yung kakampi niya, kailangan niya mag-show. So ngayon, meron ng 2 on the ball. So si RJ Abarientos, na-recognize na yun. Meron siyang Troy Rosario na rumoroll sa basket. RJ Abarientos threw the perfect bounce pass papunta kay Troy Rosario, uncontested kasi nag-show si Ian Sanggalang kasi solid yung screen ni Troy. And RJ Abarientos creating plays once again for Ginebra. Dito naman, okay, pressure release play nila, guard squeeze, again, empty side with Troy Rosario. Ngayon, mag-show na dito talaga si Ian Sanggalang. Defense again went over the screen. So meron kang Troy Rosario dito sa roll. So ngayon, ginagawa kasi ng Ginebra usually, meron ding nangyayari sa weak side na action. Makikita natin, hold Jamie, okay, magsasetan sila ng screen dito, pero ang goal lang naman talaga niyan is to occupy the help. Kunin yung pansin ng defense para malate ng split second, which is yun yung nangyari. So, Lucero had to jump kasi nga na-late siya sa posisyon. Kailangan niya mag-overcompensate. Troy Rosario assisted by RJ Abarientos once again. And 4 minutes remaining, talagang hinahayaan na nila si RJ Abarientos magtimon and mag-create ng plays for them. Dito, high ball screen with Troy Rosario. Nag-hedge si Ian Sanggalang, pero show and recover lang pala. Nag-joke lang siya dito, papunta kay RJ, pero babalik din siya kay Troy Rosario. Pero, still, may advantage pa rin si Troy. So, Xavier Lucero dito had to tag the roller. Bigyan lang ng time makarecover si Sanggalang kay Troy Rosario. So, yung time na yun, okay, enough for Xavier Lucero to anticipate RJ Abarientos na out of control. Okay, para may nakita siyang opportunity doon to steal the ball, pero wala. So, he had to recover to Jamie. Sobrang taas ni Xavier Lucero. 0 out of 1 si Jamie sa 3 points nung panahon na to. So, bakit sobrang lapit mo kay Jamie Malonzo? Naiwan first step. And again, the two players, RJ Abarientos and Jamie Malonzo, making things happen para sa Barangay Ginebra. Dito, okay, 90 seconds remaining. Hinaharas ni Mark Baroka si RJ. It's going to be a high ball screen from Japet Aguilar. Magsho-show dito si Sanggalang. Out of position again. So si Lucero, kagaya sa kanina, dahil may role na Japet Aguilar, kailangan saluhin yan. So, ngayon, okay, kanina na-drivean siya ni Jamie Malonzo. So, cautious dito si Lucero. Medyo malayo-layo siya rito kay Jamie kasi nga baka ma-drivean ulit siya ni Jamie rito, and if ever mag-help to, may Scottie Thompson sa corner, yung pumatay sa kanila nung huling conference. So now, Jamie Malonzo wide open for 3. And it was nice to see Jamie Malonzo, hindi niya pinapwersa yung mga tira niya. Nakakita siya ng drive opportunity, kinuha niya, and then nag-react yung defense or the lack thereof. Hindi ganong nag-react ngayon. Hindi ganong kalong yung closeout. So now wide open si Jamie Malonzo. 3-pointer. So, nagulat nga ako actually na ang best player sa RPTB
broadcast was Stephen Holt kasi itong game na to, ang totoong kwento para sa akin is that si Tim Cones, pinagkatiwalaan niya si RJ tsaka si Jamie down the stretch and buong fourth quarter actually. Pinagkatiwala niya yung bola kay RJ. Pinagkatiwalaan niya rin si Jamie Malonzo to create things kapag walang nangyari dun sa ball screen. So, ito parang yung first game against, a legit team, quote-unquote. Hindi naman sa sinasabi ko hindi legit yung iba. Pero kumbaga, ito yung parang first game, big game, kumbaga, or first game against a good team kung saan naging factor talaga si RJ tsaka si Jamie down the stretch. So, interesting to see anong mangyayari moving forward.